Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto, trending mga kumare ko, no? Sa pagkain ng lechon ni Tatay Digong, nag-trending! My goodness! So, ang script daw ni Tatay Digong dati ay puro mga kapikian. Fake news, no? Hindi naman fake news, ay pakitang tao. Halak ka! So, ito mga babayan natin pag-uusapan. At kung hindi ka pa naka-like, like mo na dyan, mga kumare ko, mga kumpare kong gwapito. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na. Okay, palakpakan muna tayo mga kumare. Eto, napanood yung mga babayan, si Willie Rebillame ay nagsalita na. No, na ang nagpapatunay na si Tatay Digong ay nabibilib siya dahil biruin mo ay magpatawag ng presidente. Ang pinapaulam sa kanya, gulay at isda lang. So ito yung trending mga babayan, ito yung pinag-uusapan. Ito naman yung mga paninira ng mga demonyong kawatan ng mga tanso vloggers. At syempre, ginawa nila ng issue ito mga kumare ko. Na, itong si Tatay Digong, kumain lang ng lechon. Na, tingnan nyo, komentaryuhan nyo itong mga babayan saan bang lugar itong pinagdausan no, ng handaang ito? Nakita nyo naman, naka-jealousy, naka-electric pan. Bakit sa Malacanang ba yan? Mga bobo ba kayo, mga tanso vlogger? My goodness! Hindi ba? Ito ang ating pag-uusapan ngayon mga kumare ko. Hihintayin ko yung komentaryo nyo mamaya. And then mamaya panoorin natin yung full video dahil kailangan ko ang komentaryo nyo dito sa kumakalat na video na scandal video ng mag-ama sa pagkain lang ng lechon. My God. So ito ay binatikos po itong mag-ama dahil ay si Tatay Digong dati ay sinasabi niya po sa mga babayan natin ng pagkain no sa Malacanang na masarap na pagkain na ayaw niya. Kailangan kumain lang tayo ng tamang budget meal. Hindi natin kailangan gasusin ang pera ng bayan niyan. Pera ng taong bayan yan. Hindi ba naalala nyo? Pinapakain sa mga bisita kung ano-ano lang. Di ba? Tapos ito ngayon ang naging issue. Yung pagkain ng malutong na balat ng baboy, ng lechon. Di ba? Binatikos mga kumare ko. My goodness. Bakit bawal na bang kumain ng masarap si Tatay Digong? Si Tatay Digong po ay matanda na. Hindi na yan makakain ng sobrang madaming lechon. Baka isang kurot lang yan, okay na. Di ba? At ang pagkain po ng lechon, huwag masyado kasi baka ma-deadbull tayo dyan. Ngayon mga babayan, itong si Tatay Digong, sa nakita kong video, mga kumare ko, Tatay Digong at si Baby Sara ay na-invite sa isang kasal o birthday o fiesta. Hindi naman sa Malacanang eh. Grabe itong ginawa ng issue kaagad, no? Na sinungaling pa itong si Tatay Digong daw, no? Sa mga pinagsasabi sa mga budget ng Pilipinas, wag daw ubusin, wag daw gasusin, wag ipakain ng sobra-sobra. Di ba? Grabe, no? Samantalang si Tambaloslo, samantalang si Saldico, silang umubos talaga ng kaba ng bayan na limpak-limpak bagbag na pera. Samantalang itong si Tatay Digong, nakita nyo lang kumakain ng lechon, binatikos nyo na, no? Hinalukay nyo pa talaga ang video na yan. So mga babayan, ito yung lumalabas na clip video na pinag-usapan ng mga tanso at yung ayaw kay Tatay Digong. Siyempre, tayo pinatanggol natin itong mag-ama. Ngayon sa dokumentaryong ito mga babayan, sa dokumentaryong ito, kukomentaryuhan natin. No, gaano ba katotoo na ang script ni Tatay Digong Tatay Digong ay peke, no, ay pakitang tao lang daw umano. Dahil sa pagkain niya ng lechon, pinakita daw sa bidyong ito na kumakain yung mga kababayan natin ng mga mahirap na walang ulam, samantalang si Tatay Digong ay kumakain ng lechon.
Bakit si Tatay Digong ba hindi ba mai-invite? At si Tatay Digong ba wala bang sweldo? Na wala ba siyang karapatan na kumain ng lechon? My goodness. Samantalang yung nakaubos ng pera ng kaban ng bayan, hindi nyo mabatikos kahit ilang daang lechon kayang bilhin yan, kahit ilang daang bakang lechon kayang bilhin yan. Nasa kanila yung pera natin. Hindi ba? Nasaan yung ano dito? Nasaan ang hustisya, mga kumare ko? Dito sa pagkain ng lechon na to. Ay, talaga naman ay binatikos ng sobra-sobra itong mag-ama. Ngayon, kailangan ko ang komentaryo nyo, mga kumare ko, mga kumpare ko. Ano ang masasabi nyo sa pagkain ng lechon ni Tatay Digong? Ha? Gaano ba? Nakalimutan na ba ni Tatay Digong yung kanyang pinagsasabi noon dati na sa nakitang video na to, umano lang siya, kumurot lang ng lechon, nabatikos na. Grabe. Tapos samantalang yung mga nakaupo na mga demonyong kawatan na mga buhaya na talaga naman ay limpak-limpak na mga kickback ang natanggap nila. Hindi nyo binabatikos, hindi nyo pinapakulong, puro na lang kayo hearing. No, samantalang ito nakitaan nyo lang na nakaharap lang si Tatay Digong at si BP Sara sa isang buong lechon. Grabe na kayo kaagad makapagsalita. Nasa ng ulo nyo, nasa ng utak nyo. Sabagay, itong mga tanso vlogger, wala naman mga utak to mga bobo kasi sila. No? Bobo ba kayo o nagbobobobohan lang o talaga mga tanga? Hindi ba? Ako po, Diyos ko. Biruin nyo, ha? Magkano lang ang lechon? Nasa 8,000, 7,000. Pagka depende sa laki, mga mahigit 10,000. Bakit hindi ba kayang bumili ni BP Sara niyan? Magkano ba ang sweldo ng Vice President? Bakit si Tatay Digong sa tagal ba naman ng kanyang pagiging presidente, hindi ba yan makakabili ng lechon? Tapos pati yung mga script daw ni Tatay Digong ay nahalungkat nyo na si Tatay Digong ay nagsasabi lang ng pang ano lang yon, tawag dito, pang-akit lang. 'Di ba? Bakit? Ano ba ginawa ni Tatay Digong sa budget ng Pilipinas? 'Di ba? Pinatayo niya ng maraming mga proyekto at talagang natapos. Ngayon, yung mga hindi natapos na mga proyekto ni Tatay Digong ay nilipat ni Bongbong Marcos. At ang sabi ni Tatay Digong, sana yung mga proyekto na mga hindi natapos ni Tatay Digong, siya ang magtutuloy. 'Di ba? Siya ang magtutuloy. Yun ang pangako niya, kaya nga natin binoto siya. 'Di ba? Kasi napakagaling din niya magsalita. Pero yung salita pala ni Bongbong Marcos hanggang salita lang pala na hindi naman pala magagampanan ng maayos. Mas lalong lumubog sa utang ang Pilipinas at mas lalong nawala ang pondo na halip na mapapagawa sa proteksyon sa mamamayan tulad ng mga baha, hindi ba? Ay nawala, no? Biruin mo ba naman pinag-ayuda, hindi ba? Pinambili ng boto, kinurakot, dinala sa mga sarili nila mga bulsa. Halip sa mga proyekto, mga kababayan, ay proyekto ng kanilang mga bulsa. Hindi ba? Tapos ngayon sa nakita nyong video na pagkain lang ng lechon, grabe na kayo. Hindi ba? Wala kayong kautak-utak. Talagang wala kayong mga utak, no? Ginawa nyo ng issue itong aming Tatay Digong sa pagkurot lang ng lechon. My goodness. Kayo na maghusga rito, mga kumare ko, mga kumpare ko. Tulungan nyo ako sa video na to. Ano masabi nyo? Si Tatay Digong ba ay fake yung kanyang mga script na sinasabi sa taong bayan na wag nating gasusin ang pera ng taong bayan sa pagkain dito sa Malacanang dahil pera ng taong bayan to? Si Willie Rebillame na nagsabi at yung mga kasama niya sa Malacanang na ang inuulam lang araw-araw ay yung mga mumurahing budget meal lang. Samantalang ngayon, anong kinakain diyan sa hearing na wala naman napapakulong, 'di ba? Napakasarap. Ano ang mga lifestyle ng mga politiko diyan sa loob ng Malacanang at sa Senado, 'di ba? Inuubos ang budget, wala naman napapakulong. Mas maganda sana mga sir, mga ma'am diyan sa Senado, naghihiring kayo diyan, kumakain kayo na masarap na pagkain na pera ng taong bayan, dapat may maipakulong kayo. Tapos itong si Senator Marcoleta, kilala na kung sino yung mga demonyong kawatan, ayaw siyang tulungan na mas ng Senado, ng presidente. No, alam na kung sino ang mastermind. Bakit ay pinoprotektahan pa rin? Syempre, malakas kay Bongbong Marcos Ayaw nilang mapaghimas ng rehas ang mga galamay ni Marcos Jr. Sasabihin niya siya yung naging dahilan kung bakit nalaman niya mga flood control scam na yan. Hanggang sa pag-alam lang pala Pero walang napapanagot. Hindi ba?
Wala nang mastermind eh. Hanggang ngayon, natahimik na itong Diskaya. Parang parang niloloko na lang tayo at ay niluluto na lang tayo sa ating sarili nating mantika, mga kumare ko. Hindi ba? Hanggang kailan kaya itong kalokohang ito na ginagawa nila? Sana itong si Senator Marcoleta ay pagpalain ng Diyos, no? Bigyan siya ng isang himala na meron talaga na susuporta sa kanya na para may makulong naman sa ginawang kababuyan dito sa ating budget ng Pilipinas. Yan ang nakakalungkot. Tapos dinadivert nyo ngayon sa pagkain ng lechon ng mag-ama. My goodness. Sabay-sabay natin mga kababayan panoorin itong full video. Ngayon, tapusin mo itong video na to, then magkomentaryo ka at ay tulungan mo ako kung si Tatay Digong ba ay sisinungaling, si BP Sara, at ay kanya ba itong pinambili na to. I think sa akin paningin, naka-jealousy, naka-electric pan, in-invite lang tong si Tatay Digong at binidyohan nung nag-invite. So ngayon, nahanap ito ng mga tanso vlogger na mga bobo, kaya ngayon pinag-usapan sa social media na ay si Tatay Digong daw ay pakitang tao at ay hindi talaga niya mahal ang Pilipinas dahil sa nag-iisang lechon na parang na malutong. Kahit ako, kaya kong bumili ng lechon yan. Magkano lang naman yan? 7,000, 10,000? Magkano ba sweldo ng Tatay Digong? At ay makita lang naman sa video na kahit pa paano nakakatikim naman ng masarap si Tatay Digong. Hindi naman makakakain ng lechon yan. Isang kurot lang yan, okay na. Sige, kayo na kumain, mga tanso vlogger. Kayo kumain ng lechon. Bigyan ko kayo. Tingnan natin kung di mamatay kayo dyan sa kolesterol ng lechon na yan. Malintik kayo. Diyos ko, pati ba naman yung pagkain ng lechon? Pinag-usapan nyo pa sa social media. At ay grabe pang paninira nyo kay Tatay Digong. My goodness, palakpakan natin itong mga tanso. Kasi magagaling silang maghalukay ng mga ibabato kay Tatay Digong. Kawawa naman talaga yung Tatay Digong natin, no? So, mga kumare ko, mga sir, no? Hintayin ko yung komento nyo sa video na to. At ay, ano masasabi nyo sa mga nagpakalat ng video na to, sa mga nagbigay ng issue about dito sa pagkain ng lechon ng mag-ama. Okay, hihintayin ko yan. Ipipin ko yung mga magagandang mga komentaryo nyo, mga kumare ko, mga sir. Tulungan nyo ako rito na ipaglaban ang mag-ama dahil sa kumakalat na paninira about sa lechon ng lintik ng lechon na yan, mga taragis na yan. Di ba? O tara, panoorin ito mga kumare ko. Ang full video, kayo na magusga, kayo na mag-analyze, kayo na magkomentaryo. Hihintayin ko ang iyong comment sa video na to. O tara. At kung sandali. At baka hindi ka pa naka-like, March, i-like mo naman sa dulo. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na dyan para lagi kayong updated sa ating mga upload araw-araw. I-share mo sa kumare natin kasi baka tulog pa, ha? Baka naglalaba. Okay, let's go. Meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Kasi kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we need, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila. Katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. Grabe, biglang lumabas ang isang viral video at marami ang nagising sa nakakagulat na katotohanan. Ang tanong, nabula lang ba talaga tayo? At sinasabi ng post na ito
Mga hindi nagkaisa ng script daw, kaya kanya-kanya sila ng pambobola sa taong bayan. Totoo ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Biglang lumabas ang isang viral video na bola lang ba tayo? Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko A few moments later. Pero teka lang, bakit parang may mali? Marami ang natawa, marami ang napikon, pero mas marami ang natauhan. Kasi may sinabi doon na hindi mo maririnig sa balita, hindi mo rin mababasa sa mga headline. At kung totoo yung sinabi nila, therefore, matagal na pala tayong nabola at hindi natin ito alam. Pakinggan natin ito. Kasi kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we need, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila. Katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. A few moments later. Binigyan daw siya ng okra, sitaw at eggplant. Dahil ang mga kababayan natin ay naghihirap kaya hindi raw nila afford na kumain ng masasarap. Ngunit kung ating makikita sa isang video, tila kasalungat, atin pa itong tingnan mga kaibigan. At kung totoo ito, tila hindi nagkakaisa sa script, hindi naman ito edited. At kung hindi ito edited, tayo ba ay naging biktima? Naalala mo yung unang linya, biglang lumabas ang isang viral video. Oo, viral nga, pero baka hindi dahil sa katatawanan. Baka dahil sa wakas, nakita na ng bayan kung sino talaga ang kumakain ng totoo at kung sino lang ang ginagawang ulam ang taong bayan. Pero habang pinag-iisipan mo lahat ng ito, ang tila mga kasinungalingan, ang tila mga pagkukunwari, lahat ng kalituhan, may isa lang na hindi nagpapago, hindi nagsisinungaling at hindi nagpapanggap. At ito ang ating Panginoon Hesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot
kasaktan gaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.